Matapos ang matinding tensyon mula sa dalawang grupo sa town square, ay pumunta si Han sa cafeteria, kung saan lahat ay sabik na naghihintay sa kanya. Sa mga maliwanag na mata, sumigaw si Dika na napakahusay ni Boss Han. Hinayla ni Han ang pisngi ni Jenna, tinatanong kung ano ba ang nangyayari, at nagtatanong kung siya ang may kagagawa nito. Pinaalala sa kanya ang kanyang mga naunang utos na huwag ipagsabi ang kahit anong bagay. Na may mga luhang mata, ipinagtanggol ni Jenna ang sarili, na nagsasabing sinabi lamang niya ang katotohanan habang si Han ay nag-uutos na tumahimik na siya. Samantala, ang iba sa cafeteria ay nagpapahayag ng kanilang pasasalamat kay Han para sa pag-aasikaso sa mga mercenary na nagbanta sa kanila gamit ang mga espada. Binibigyan siya ng papuri at taos-pusong pasasalamat. Sa isang malalim na buntong hininga, sinabi ni Han na maaaring nagkakamali sila ng pagkakaintindi, ngunit isa sa mga tagamasid na si Owen ay pumagitna, nagsasabing alam na nila. Sinasabi niyang hindi sila walang hiya, at nais pa rin nilang ipakita ang kanilang pasasalamat kay Han, dahil utang nila ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa kanya. Sa kanilang pagtataka, sinabi ni Han na ang mga tao na kanyang iniligtas ay mga baguhan lamang na bagong pasok, at idineklara na wala siyang kaugnayan sa kanila. Ang pahayag na iyon ay nagpagulo sa mga taong nagpapahayag ng pasasalamat sa kanya, na nag-iisip kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa isang ngiti, ipinaalam ni Han sa kanila na ang master ay lubos na nagagalit. Pagkatapos ay iniutos ni Isel sa 6 na walang silbi na mga bayani, sina Luis, Joffrey, Owen, Odio, Arnold, at maging si Duncan, na pumunta sa harapan. Nagulat sila, ngunit si Owen ay nag-aalalang at nagtatangkang magtipon ng kanyang depensa at sinisiguro ang lahat na ang tawag ng master ay gaya ng dati, at sila ay manghuhuli ng mga goblin. Sa oras na iyon, naiisip ni Jenna na kung ito ay karaniwang pagsasanay o misyon, 5 lamang ang tatawagin, ngunit ngayon ay 6 ang tinawag at nagtataka kung para saan ito. Tinanong ni Han kung ano pa ang maaaring mangyari at ibinunyag na ito ay para sa synthesis, na nagulantang sa mga 6 na individual. At si Owen ay mariing sumigaw kung ano ang ibig sabihin nito at sinabing ginawa nila ang kanilang makakaya. Tinawag ni Han sina Aaron at Dika at tinanong ang kanilang opinyon kung ang mga individual na iyon ay nagtatrabaho ng mabuti. Binibigyang diin niya na habang ang dalawa sa kanila ay buong araw sa training grounds, nagbubuhos ng pawis, ano ang ginawa ng mga bastardo na ito. Tinanong ni Han si Jenna kung nagbigay ba ang mga individual na iyon ng makabuluhang tulong sa kanyang mga paghahunting. Sinabi ni Jenna na sila ay nagdadala lamang ng karne at balat mula sa kanyang mga pangangaso. Nagmuni-muni si Han sa bagay na ito, nagsabi na kahit ang mga hayop ay makakagawa ng ganitong mga gawain, at sinabing na mayroon pang halaga ang mga hayop kaysa sa kanila, na nagpagalit sa isang kalbo na lalaki, na humihingi ng paglilinaw sa paghahambing ni Han sa mga hayop. Agad na pinatahimik ni Han ang kalbo sa pamamagitan ng pagsampal sa kanyang mukha, na sinasabing tumigil na sa pag-angal. Pagkatapos ay pinaalala ni Isel sa kanila ang kanyang nakaraang utos na magtipon sa town square, na nagsasaad ng pagkadismaya na sila ay nagiging mayabang matapos maging maayos sa pakikitungo sa kanila. Nag-umpisa ang mga individual na magmakaawa at yung iba naman ay nasisiraan na ng ulo, na nagsasabi na kung pwede mag-apila si Isel sa master, baka sila ay mapatawad. Samantala, naiisip ni Jenna kung sino ang pipiliin ng master na isynthesize ang mga taong yon, at hinuhulaan ni Han na baka si Edes. Binibigyang diin niya na mababa ang level ni Edes dahil siya ay kamakailan lamang na summon, at magiging angkop na pagpipilian. Sa lalong madaling panahon, ayon sa hula ni Han, ang lahat ng 6 na individual ay na-synthesize kay Edes, na nagresulta sa kanyang pag-level up at pagkuha ng trap disarm skill. Nang lumabas si Edith mula sa synthesis chamber, tinukoy ni Han si Edes ng matatag, na binibigyang diin na ang kanyang nakaraang pagkakakilala ay walang kahulugan sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos, tinukoy niya ang kanyang mga salita sa mga naroroon, na nagbababala sa kanila na huwag mag-isip na maaari silang umasa sa iba, at ipinahayag na hindi sila dapat umasa na mayroong sino man na magpoprotekta sa kanila. Hinimok ni Han na kung nais nilang mabuhay, dapat nilang patunayan na sila ay may halaga, na nagbigay naman ng nagulat sa lahat. Isa sa kanila, na nanginginig, ay umamin na wala siyang talento sa pakikipaglaban, at kahit ang simpleng paghawak ng espada ay nagpapagimbal sa kanyang kamay. Nagtataka siya kung ano ang dapat niyang gawin,
at nagtatanong kay Han kung sinasabi niyang mamatay siya. Lumingon si Han kina Chloe, Inek, Alter, at Patrick, at tinanong kung may nais silang magturo sa kanila ng kanilang mga gawain. Bilang tugon, sinabi ni Alter na ang gawain ng blacksmithing ay hindi basta-basta matutunan. Ipinahayag ni Han na kung mayroon silang determinasyon, matututo silang mag-isa. Dagdag pa ni Han na kung nais nilang makipaglaban, maaari silang lumapit sa kanya, at binalaan na babatuhin niya sila ng husto. Nagbigay siya ng direktiba, inaalok si Jenna bilang tagapagturo para sa mga interesado sa paghahunting at paghiwa ng mga hayop, at inutusan ng mga interesado sa woodworking na humingi ng gabay kay Enek. Binibigyang diin niya na palaging may mga paraan para mabuhay, ngunit kailangan lang nilang kumilos upang magawa ito. Biglang nag-notify ang sistema na ang master ay nag-log out na sa laro. Pagkatapos nito, lumapit si Jenna kay Han, at sinabi niya na pala kaibigan na ang kanilang boss, na nagbigay ng pagkakataon kay Han na tumugon na kung siya nga ba ang kanyang tinutukoy at isinasaalang-alang na siya ay nakakatawa. Nagkomento si Jenna na tinuruan niya ang mga tao ng isang paraan ng pamumuhay, at nagmuni-muni si Han na hindi siya mali, dahil kung susundin nila ang kanyang sinasabi, hindi sila mamamatay sa ganoong kalokohang paraan. Isinasaalang-alang ni Han na ang kamakailang pagsabog ni Master Anything ay simpleng pagpapahayag ng galit sa pamamagitan ng pag-synthesize ng mga maraming hero nito. Gayunpaman, napagtanto niya na kahit hindi ito nangyari ngayon, ang mga individual na iyon ay sa kalaunan makakatagpo ng kanilang katapusan dahil sa kanilang kakulangan ng aksyon. Nag-analisa ang ating bida na ang ika-10 palapag ay unti-unting lumalapit, at oras na para magsimula ng pangalawang partido. Hindi lang basta isang walang halaga na pangalawang partido, kundi isa na sapat ang lakas para makipantay sa pangunahing partido. Kinabukasan ng umaga, lumapit si Chloe kay Han na may bitbit na tinapay at ipinaalam kay Han na ang babaeng nasa tabi niya ay nagsasabing siya ay isang panadero. Kumuha si Han at tumikim ng kagat, na nagsasabing hindi niya maalala na mayroon silang nakuhang sangkap para sa paggawa ng tinapay. Pagkatapos ay ibinunyag ni Chloe na ginawa ng ginang ang tinapay sa pamamagitan ng paggiling ng patatas para gawin itong tinapay. Pinahalagahan ni Han ang kanilang ginawa at sinabi na habang dumarami ang mga pagpipilian sa pagkain, maaaring mabawasan ang mga antas ng stress sa waiting room. Ibinunyag niya na ang trigo na ginagamit sangkap sa paggawa ng tinapay ay matatagpuan sa daily dungeon ng Sinmeal Plateau, kaya maaari silang kumuha nito sa kanilang sarili. Lumabas siya mula sa cafeteria at nilapitan si Edes, na sinabihan niyang sumunod sa kanya sa training grounds. Pagdating nila doon, abala si Jenna sa pagpapahusay ng kanyang archery skills. Pinutol ni Han ang kanyang pagsasanay at inutusan si Jenna na makipag-spar kay Edes gamit ang mga daggers. Nag-atubili si Jenna at ipinahayag ang mga alalahanin dahil ang kanyang pangunahing armas ay pana at palaso, ngunit pinayuhan siya ni Han na tumigil sa pagrereklamo. Sa hindi magtagal, nagsimula ang spar at naglunsad ng pag-atake si Jenna kay Edes, na halos nagagawa niyang makaiwas sa mga atake ni Jenna gamit ang kanyang liksi. Sa gitna ng spar, sinabi ni Edes ang nakakagulat na lakas ni Jenna para sa kanyang edad, na sinagot ni Jenna na hindi na siya bata at sapat na ang kanyang edad. Pagkatapos nito, binalika ni Edes si Jenna, na nagpasimula ng kanyang atake, nang mabilis silang nagpalitan habang umuusad ang spar. Sa kabila ng pagsisikap ni Edes, sa huli ay nanaig si Jenna kay Edes at lumabas na tagumpay. Nag-isip si Edes kung ang sila ba ni Han at Jenna ay isang mercenary o bahagi ng isang kilalang martial arts clan. Bilang tugon, tinanggihan ni Jenna ang kanyang pahayag at ibinunyag na siya ay anak ng isang karaniwang hunter. Idinagdag ni Jenna na hindi rin sila ganito kalakas noong una at malamang na mas mahina pa kaysa kay Edes. Gayunpaman, nakuha nila ang kanilang kasalukuyang lakas sa pamamagitan ng masigasig na pagsasanay. Nakisali si Han, na nagsabing magkakaproblema sana siya kung ang pangkat ng Pulverizing Wolves ay nag-focus sa pagpapalakas imbis na umakting o magpapanggap. Pinayuhan niya si Edes na maaaring siya ay mas mahina kaysa sa kanilang dalawa ngayon, ngunit siya ay may superior na kasanayan at may mabilis na pag-unlad kumpara sa mga 1-stars. Tinitiyak niya na mabilis niyang maabot ang agwat habang siya ay umaangat ng antas. Biglang sumingit si Aaron, na abala rin sa pagsasanay, at nagsabing ito ay pandaraya dahil kahit gaano siya magsikap, hindi niya kayang makahabol kay Han at Jenna.
Binasag ni Han ang komentaryo ni Aaron sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng pansin sa kanya. Sinabi niya kay Edes na maaari siyang maging mas malakas base sa kung gaano siya kasigasig sa pagsasanay at pinayuhan siya na huwag magpabeya sa kanyang pagsasanay, kahit sino siya dati. Bilang tugon, tiyak na nagsabi si Edes na ipapaalala niya iyon sa kanyang isipan. Kinabukasan, napansin ni Han ang isang makabuluhang pagbabago, dahil sa kauna-unahang pagkakataon, karamihan sa mga bayani sa tore ay lubos na nakatuon sa pagsasanay. Iniisip niya kung ang pagbabago na ito ay resulta ng mass synthesizing na naganap noong nakaraang araw. Napansin niya na may ilang higit pang tao sa training ground, at kung ayaw nila mamatay, wala sila ibang pagpipilian. Ang kailangan lang nila ay taasan ang kanilang halaga. Gayunpaman, iniisip niya na ang bilang ng mga nag-eensayo ay medyo mababa pa rin. Kahit na nag-aasam silang maging supporters, tanging 2 slots lamang ang available para sa bawat pasilidad, na nangangahulugang ang natitira ay sa kalaunan ay mas-synthesize. Nang mapansin ni Han ang isang bagong mukha na abala sa pagsasanay, nilapitan niya ang individual upang itanong ang kanyang pangalan. Nagpakilala ang lalaki bilang si Usher Roderick at agad na binanggit na alam niya ang pagkakaroon ng isang tinatawag na master at ang layunin ng kanilang pagtawag upang makipaglaban. Bago makapagtanong pa si Han, idinagdag ni Usher na narinig niya ang sinabi ni Han kahapon. Habang kumukuha ng sandata, pinuri ni Han ang porma ni Usher, na nagsasabing maganda ang kanyang posture, at nagtataka kung ano ang ginawa niya bago makarating dito. Bilang tugon, ibinunyag ng lalaki na dati siyang nagsilbi bilang porter ng isang mercenary corps, kung saan nagdadala siya ng bagahe, nagbabantay, at nagtatayo ng kampo. Sa kabila ng mga hindi nakikipaglaban na papel, napansin ni Han na tila kayang makipaglaban ni Usher. Sa isang nerbyosong ngiti, ipinaliwanag ni Usher na nais niyang maging mercenary, na nagbigay ng motibasyon sa kanya upang magsikap sa mga tungkuling ito. Ngumiti si Han at ibinigay kay Usher ang isang espada, na hinihimok siyang ipakita ang kanyang kasanayan sa espada upang makita kung mayroon siyang potensyal na maging mercenary, na sinang-ayunan ng lalaki. Nang gabing iyon, nagsimula ang oras upang magbawas ng mga bagong dating, at hindi pinansin ng master kung nais nila ang papel ng supporter. Nagboluntaryo si Aaron na lumahok sa isang duelo, ngunit hindi ito napili para mapataas ang kanyang antas, at sa prosesong iyon, 2 ang namatay. Ang iba pang 2 ay na-synthesize din, at si Usher ay nakakuha ng synthesis at naging level 3. Ayon sa kanilang karaniwang routine, ang natitirang mga individual ay pumunta sa daily dungeon, habang ang minahan, kung saan makakakuha ng fire attribute stone, ay nanatiling sarado. Pagkatapos ng madaling araw na iyon, tinawag ni Han ang kanyang mga kasama. Kabilang sina Jenna, Edes, Aaron, Usher, at Dika, sa training ground at nag-isip kung may nakakaalam kung bakit niya silang lahat tinawag dito. Bilang tugon, lahat sila ay mukhang naguguluhan. Ngunit pagkatapos ay binasag ni Dika ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtatanong kung tinawag sila upang pumili ng mga miyembro. Nagulat si Jenna at nagsalita na ang master ang karaniwang nagdedesisyon ng komposisyon ng grupo. Ipinaliwanag ni Han na kahit na ang master ang karaniwang may awtoridad na iyon, maaari pa rin siyang magbigay ng suhestyon dahil alam niyang hindi dapat tumanggi ang master. Kumuha si Han ng isang baso na may laman ng mga stick, na nagsasabing sila ang magdedesisyon ng grupo sa pamamagitan ng pag-draw, dahil 6 sila, kaya magkakaroon ng 2 grupo ng 3 tao. Tinitiyak niya sa kanila na hindi nila mararamdaman ang panghihinawa, dahil hindi ibig sabihin na itatapo niya ang sinuman. Idineklara niya na 2 tao ang magiging leader, na sinasabing siya ang magiging isa at si Edes ang isa pa. Nagulat si Edes sa desisyong ito at nagtanong tungkol kay Jenna. Nagpahayag si Jenna ng pagkabigo sa desisyon ni Han, sumigaw na maaari siyang maging mahusay dito, ngunit tinanggihan siya ni Han. Nag-isip si Edes kung bakit kailangan nilang hatiin ang kanilang sarili sa 2 grupo, na sinagot ni Han na magiging masyadong mapanganib kung mamatay ang isang grupo o lahat ng malalakas na tao ay nasa isang grupo lamang. Nang ipahayag ni Edes ang mga alalahanin tungkol sa kakulangan sa tao, sinabi ni Han na ang master ang bahala doon. Ipinunto ni Han na ang ika-5 palapag ay isang halimbawa, dahil malaki ang gap sa mga kasanayan ng mga miyembro at ang buong grupo ay nasa panganib dahil hindi nakakasabay sina Guide at Hansen. Dagdag pa ni Han na hindi nila kailangan mag-split sa maraming grupo kung kayang tapusin ng isang grupo ang isang palapag,
ngunit sa kalaunan kakailanganin nila ng mas maraming tao sa grupo para sa mga quest. Marahil kakailanganin nila ng 10 o kahit daan-daang tao para sa mga espesyal na quest, at magiging magulo kung hindi nila maitaas ang lahat sa grupo ng maayos. Binibigyang diin niya na kailangan din nilang mag-angat ng sub-party bilang panukala kung ang main party ay mawasak. Nagmumuni-muni si Han sa ginawa ng master na ito ay nagsusama ng walang gaanong pag-iisip, ngunit may mga tiyak na paraan para sa mga bayad na pag-summon. Umaasang matutunan ito ni Master anything sa lalong madaling panahon. Bago magsimula ang draw, inihayag ni Han na ang mga Reds ay sasama sa kanya at ang mga Blues ay sasama kay Edes. Pinayuhan niya sila na walang kailangan maging masaya o malungkot kung sila ay kasama sa kanya o kay Edes dahil pareho lang yun. Pagkatapos nito, nagsimula ang ating bida magproseso ng pagbunot, na nagresulta sa pagkuha ni Jenna at Aaron ng Red Stick, na nagpasaya kay Jenna sa pagiging bahagi ng team ni Han. Sa kabilang banda, sina Dika at Usher ay nakakuha ng Blue Stick, na nangangahulugang sila ay nasa ilalim ng pamumuno ni Edes, ngunit sila ay nanatiling walang emosyon. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, nagkomento si Edes na mukhang hindi siya itinuturing na mapagkakatiwalaan. Sa kabila ng pagtatangkang tutulan ni Dika ang kanyang pahayag, tinanggap ni Edes ang kanyang tugon, na sinasabi na nauunawaan niya. Inamin niya na hindi pa siya matagal sa tore at walang malaking karanasan sa labanan. Iniisip ni Han na kung titingnan ito ng objektibo, malaki ang pagkakaiba sa kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit hindi na ito maiiwasan. Sinabi ni Han kay Edes na maiiwan siya kung hindi siya makakasabay, at si Edes, na may ngiti, ay nagsabi na nakita niyang na-synthesize sila kahapon at binigyang diin na huwag mag-alala dahil hindi sila matatalo. Nagsabi ang system sa master na si Hero Han ay nagmumungkahi ng isang fixed party. At ang miyembro ng unang pangkat ay kinabibilangan ni Jenna, Han, at Aaron, at pangalawang pangkat naman ay sina Usher, Edes, at Dika. Minsan, maaaring magbigay ng suhestyon ang mga bayani, ngunit nasa master ang desisyon kung tatanggapin ito. Pagkatapos, nang may talaga sa floor 7 para sa isang subjugation quest sa gitna ng malakas na ulan, nahaharap ang unang pangkat ng party sa isang nakakatakot na hamon. Na may 13 na mga level 8 na goblins ang kanilang haharapin. Sa kabila ng masamang panahon, nagkomento si Aaron na isang kaluwagan ito dahil mukhang magagawa nila ang quest na ito. Pagkatapos, iniutos ni Han sa kanyang mga kasama na manatili dito at manood, idineklara na siya ang papatay sa lahat ng goblins mag-isa. Habang ang mga armadong goblin monsters ay sumasalakay sa ating bida, inilabas ni Han ang kanyang berserk skill, at gamit ang dambuhalang lakas, ay madaling napatahimik ang lahat ng mga monster sa isang iglap at dinurog niya ang lahat ng mga goblins gamit lamang ang isang pag-atake. Habang ang isang goblin na may hawak na sirang sandata ay nanginginig sa takot. Ipinasok ni Han ang kanyang espada, na nagdudulot kay Jenna na mag-isip kung maaari niyang tapusin ito. Nagmuni-muni si Han na may mataas na tsansa na ang quest na ito ay maaaring chain quest din, kaya't hindi nila agad pwedeng tapusin ito. Pinayuhan niya si Jenna na iwan na ito, binibigyang diin na isa na lamang ang goblin na natitira, kaya't hindi na ito makakagawa ng kahit ano sa kanila, at iminungkahi na magpatuloy na sila at magsimula ng kanilang paghahanap. Napansin ni Han ang mga natatanging aspeto ng kapaligiran, tulad ng ulan at pagkakaroon ng ilog, at nagtataka kung may dam na bumagsak. Sa madaling panahon, na-clear nila ang quest ng walang seryosong epekto. Pagkatapos, habang sila ay lumalabas mula sa dungeon, nagtanong si Jenna kung tapos na ang kanilang mga aktibidad para sa araw na iyon dahil gusto na niyang maligo. Pumayag si Han, pinapayagan siya na gawin ang nais niya at tinanong si Aaron kung ano ang balak niyang gawin. Ibinunyag ni Aaron na iniisip niyang pumunta sa training grounds. Gayunpaman, binalaan siya ni Han na huwag magpakaabala dahil masisira ang kanyang katawan. Biglang iniutos ni Han kay Aaron na huwag umalis, na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Napansin ni Han na pinili ng Master ang Newbie Potent Double Package, na naglalaman ng 5,000 gems at 100,000 gold, na nagkakahalaga ng 90k. Napagtanto na ito na ang pangatlong beses na gumawa ng ganitong malaking pagbili ang Master, kaya gumawa si Han ng aksyon. Iniutos niya kay Jenna na kumuha ng mga drawing papers mula sa kanyang kwarto at iniutos kay Aaron na dalhin si Edes sa kanilang lokasyon. Samantala, habang bumibili ang Master ng Newbie Potent Double Package,
Inaasahan ni Han ang pagdating ng mga bagong mukha. Napagtanto na ang mga bago ay sasali sa kanila. Nagbigay ng abiso ang system na ang Master ay pumili ng dalawang magkasunod na premium summoning, na nagpapahiwatig ng pagdami ng mga bagong darating. Alam na ni Han na ang Master ay magdadala ng mga bagong bayani. Bagaman ang ilan ay hindi gumagasto para manalo sa laro, at walang sino man ang nagbabayad para manalo ng isang beses lamang. Sinabi ni Han, noong unang laro niya sa Pick Me Up, ay agad naisip niya kung gaano ka-highly intelligent ang AI at kung gaano kalibang panoorin ang mga bayani. Ang pagtingin sa mga reaksyon ng mga bagong masters na nakapagtapos ng isang yugto o dumaan sa synthesis ay magiging kawili-wili para sa isang bagong manlalaro. Ang kasiyahan ng panunood ng mga tao, ang kasiyahan ng pagsuporta sa mga bayani, pagbibigay ng mga utos at tagubilin, pag-iisip ng mga taktika at estratehiya, at PvP. At habang umaakyat sila sa tore at ina-upgrade ang waiting room, tumataas ang nilalaman at nagbabago rin ang paraan ng pag-uugali ng mga bayani. Ipinapalagay ni Han na walang paraan na ang pakikisalamuha sa buhay ng ganito ay hindi magiging masaya. Sa hindi nagtagal, bilang resulta ng summoning, lumabas ang isang 3-star hero. Si Olga, at Hero Roderick mula sa Summoning Chamber na isang rare summon. Nagtaka ang dalawa sa kanilang mga bagong kasamahan, at tinanong ni Roderick ang mga naruroon kung sino sila. Bago makapagbigay ng sagot ang sinuman, nadapa si Olga sa kanyang dress at nahulog sa lupa. Samantala, nagtanong si Jenna kay Han kung sino ang babae at kung ano ang ginagawa niya sa lupa, nag-aalala kung siya ay nasaktan. Sumagot si Han na huwag itong alalahanin dahil babangon din siya sa sarili niya, at tinanong naman ni Jenna kung ano ang ibig sabihin ng suot ng bagong dating. Sinabi ni Edes na ang babae ay isang aristocrat, na nagdulot kay Han ng higit pang pagkalito. Ipinaliwanag ni Edes na kahit na may status si Olga, tila siya ay bata pa, na nagpagtaka kay Han. Inamin ni Edes na hindi niya alam kung paano napunta si Olga sa lugar na ito sa kabila ng kanyang noble na status. Si Roderick ay nakilala na ang mga pangunahing konsepto tulad ng Master, Summoning at Synthesis, ngunit wala siyang alam tungkol sa levels o skills. Si Roderick ay isang gwardya sa isang malaking lungsod at bukod sa pagsasabi na patuloy niyang nararamdaman ang isang kakaibang pakiramdam ng tungkulin, wala siyang ibang espesyal na katangian. Sinasabi ni Roderick na parang kailangan niyang gawin ng isang bagay at iniisip niyang ito ay isang hypnosis. Tinanong ni Roderick kung kailangan ba niyang manatili sa lugar na ito at makipaglaban sa mga hindi kilalang kaaway. Nasumang-ayon si Han. Idinagdag ni Han na ibibigay niya ang mga detalye pagkatapos nilang mag-draw ng lots at si Edes at siya ay magpapabunot para sa recruitment. Sinabi ni Han kay Edes na kung makuha niya ang blue, siya ay makikipag-partner sa matandang lalaki, at kung makuha niya ang red, siya ay makakasama sa batang babae. Napag-isipan ni Han na sa pagitan ng isang veteranong gwardya at isang bata pang noble, ang mas magandang pagpipilian ay halata. Iniutos niya kay Jenna na dalhin ang mga lots dito at agad na sumunod si Jenna sa kanyang utos. Nang ilabas ni Jenna ang mga lots, napansin ni Han ang isa at mabilis niyang naisip ang kanyang estratehiya. Kung ang kanan ay pula, ang kaliwa ay asul, na nagpapahiwatig na ang kanyang kagustuhan ay makuha ang mas matandang gwardya na si Roderick. Tumingin siya kay Edes, na nakangiti, at nagtataka kung nakita na ba niya ito. Sa isang mabilis na galaw, inilagay ni Jenna ang mga lot sa ibaba ng sahig, at sabik na nag-abot sina Han at Edes upang makuha ang nais nilang lots. Gayunpaman, agad na naaga ang kanilang atensyon nang biglaang gumamit si Olga ng fire magic, na nagdulot ng pagkausisa sa kanila. Hawak ni Han at Edith ang parehong blue lot, na nag-uudyok sa isa't isa na bitawan nito. Mabilis na tinignan ni Han ang attribute window ni Olga at natuklasan na siya ay isang 3-star hero sa level 1. Na may intermediate flame magic sa kanyang mga skills. Nang walang pakialam, sinabing ni Olga na ito ang kanyang paraan ng pagpapakilala. Ang kanyang hindi pinagmamalaking asal ay agad na nagbago ng pananaw ni Han at Edes. Sa bagong interes, sabik nilang parehong hinawakan ang red sheet. Iminungkahi ni Edes na magbigay daan si Han, binibigyang diin na ang pagkakaroon ng isang magician sa kanilang partido ay magpapahusay sa kanilang balanse. Samantala, nagreklamo si Han na wala siyang karanasan sa pagiging mabait. Ngunit binigyang diin ang potensyal na synergy sa pagitan ng fire magic at archery,
na naglalantad ng kanyang pag-aalangan na ibigay ang pagkakataon. Napag-isipan ni Han na bagaman ang mga mandirigma at magnanakaw sa pick-me-up ay maaaring i-advance sa 1 star sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga, ang mga magician ay naiiba. Napagtanto niya na sina Olka at Roderick ay mga bihirang individual na maaari lamang makuha sa pamamagitan ng paid summons, at ang tsansa na lumitaw sila ay mas mababa. Samantala, nagtataka si Olka kung ano ang ginagawa nila at ipinahayag na ayaw niya sa pakiramdam na parang siya ay ini-inspeksyon tulad ng isang specimen. Nagalit si Jenna at inakusahan sina Han at Edis ng pandaraya pagkatapos malaman na sila ay sumilip sa mga lats. Nagsisigaw siya na kailangan nilang umasa sa swerte para sa ganitong mga bagay at agad na binaligtad ang mga lats. Si Olka ay patuloy na nalilito kung ano ang nangyayari, kaya tinanong niya silang dalawa kung ano ang kanilang ginagawa. Sumagot si Han at sinabi niya sa kanya na pinagdedesisyonan nila kung saang partido siya mapupunta, ngunit si Olka ay tila mabagal sa pag-unawa sa sitwasyon. Nahigit pang nagpagulo sa kanya. Iminungkahi ni Roderick na maglaan siya ng oras upang isipin kung ano ang sa tingin niya ay ginagawa sa kanila. Pagkatapos ng pag-iisip, nakaramdam si Olka ng pagkakasala habang malungkot na napagtanto na tinatrato nila ang mga tao na parang mga bagay. Pagkatapos nito, inilagay ni Jenna ang mga lat sa baso muli at ipinahayag na hindi sila makakapandaya ngayon. Hinihimok niya silang gawin ito ng patas at umasa lamang sa swerte. Sinabi ni Han kay Edis na kahit ano pa man ang kinalabasan, dapat nilang iwasan ang anumang sama ng loob. Sa pag-unawa na ito, parehong tinuloy nila ang pagkuha ng kanilang mga lots ng tapat at may integridad. Sa huli, nakakuha si Han ng pulang lot, na nagpapahiwatig na si Olka ay sasali sa kanyang koponan. Sa pag-aproba ng Master, si Olka ay formal na idinagdag sa Party 1, habang si Roderick ay naging miyembro ng Party 2. Bigla, mula sa wala, si Isel ay pilit na hinayla ang isang 1-star hero patungo sa synthesis chamber, na umaangal at sumisigaw sa kanya na bitawan siya. Pagkatapos ay nag-aalala siyang tinatawag si Han, na pinapaalala sa kanya ang kanyang naunang pangako na maaari nilang malampasan ito kung magbibigay sila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap. Mahigpit na pinipilit ni Isel na tumahimik siya at pumasok, at binibigyan ng payo ang bagong dating na magician na si Olka na pumasok sa synthesis chamber. Napansin ni Han na ang mga taong hindi marunong matutunan ang mga suportang kasanayan ay hindi makakaligtas at iminumungkahi na sumali si Olka sa proseso ng synthesis. Matapos makumpleto ang proseso ng synthesis, nag-merge sina Yan at Zenon, na nagresulta sa pag-angat ni Olka sa isang mas mataas na antas. Nang lumabas siya mula sa synthesis chamber, nagkomento si Han tungkol sa kinalabasan, na binibigyang diin kapag siya ay mapag-iwanan ay tiyak na yan ang kanyang magiging kalalabasan. Binibigyang diin niya na walang paraan upang iwasan ang synthesis. Kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang magsikap ng higit pa. Samantala, natutunan ni Roderick ang proseso na malupit at nakakabahala, na ipinalabas ang kanyang pagkabagabag sa sitwasyon. Sinabi ni Han sa kanya na siya ang susunod na nasa linya para sa synthesis, na ibinubunyag na ang mga individual na kanilang nakita ay magsisilbing materyales para sa kanyang synthesis. Sa lalong madaling panahon, natapos ang synthesis at si Roderick ay umangat ng antas. Pagkatapos, binuksan ni Isel ang crack of time and space at inutusan ang ikalawang pangkat na pumasok, habang napagtanto ni Han na sinusubukan ng Master na tingnan ang mga bagong dating. Nagbigay si Edis ng payo sa nakatatandang lalaki na sundan siya at tiniyak na siya ang magiging pangunahing tauhan ng labanan na ito. Habang pumapasok sila sa portal, tinawag ni Han si Olka na nakatayo sa tabi niya, at tinanong kung aling mga spell ang maaari niyang gamitin. Bilang tugon, tinanong niya kung bakit siya nagtatanong ng ganoong bagay. Matapos iyon, mahigpit na pinipilit siya ng ating bida na sagutin ang kanyang pangunahing tanong at dinagdag pa niya sa kanya kung ayaw ba niya makipaglaban. Mapilit na hinihimok siya ni Olka na maghintay at nagtatanong kung bakit siya narito. Pinapaalala ni Han sa kanya na pumunta siya dito upang makipaglaban. Na binibigyang diin na bilang isang 3-star hero, dapat niyang maunawaan ito. Ipinahayag ni Olka ang kanyang discomfort sa pakikipaglaban sa isang hindi pamilyar na lugar nang hindi alam ang dahilan nito. Tinanong ni Han kung kailangan ba niya ng dahilan para makipaglaban at binalaan siya na makikita ang parehong kapalaran tulad ng mga individual na kanilang nakita kung tatanggi siyang makipaglaban.
Muli niyang tinanong kung aling mga spell ang maaari niyang gamitin.